dun sa isinumite naming committee report, hindi pa nakapaloob dito yung mga ebidensya namin. So medyo nagulat lang kami. Bigla ang paggalaw ng ombudsman sa kaso ni VP Sara kinababag ng buntot ni Joel Chua at Leila de Lima. Mga kongresistang nangangarag na pabagsakin ang vice-presidente na hulog sa sariling patibong. Pero bago ang lahat, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa channel na ito, please do subscribe para mas maging updated pa kayo sa mga susunod kong mga videos. Tila tumatalbog na sa kaba ang mga politikong kating-kate sa vice-presidente matapos imbestigahan agad ng ombudsman ang committee report na inihain ng Kamara. Ang naturang report ay wala umanong naka-attach na ebidensya na kung saan maaring dahilan ng ikakadismiss ng Article of Impeachment. Kamara tuluyan ang nakarma dahil sa pang-iipit nila sa vice-presidente. Mga desperadang kongresista at Leila de Lima wala nang magagawa dahil ombudsman hawak ang huling halakhak. Inaksyonan nila yung committee report na sinumite po namin sa plenaryo at ito ay inadapt ng plenaryo. Ito ay welcome development sa amin dahil kung maalala po ninyo noong November, sinasabi po ng ating ombudsman na wala siyang nakikitang violation ng ating vice-presidente. So sa pag-akto nila dito sa ating committee report, maaring nag-iba na ang kanilang opinion dito. Bagamat dun sa isinumite naming committee report, hindi pa nakapaloob dito yung mga ebidensya namin. Kaya this is masasabi namin na parang mabilis din yung naging pangyayari. Kasi kung maalala po ninyo, noong June 10, nung inadapt ng Congress ang committee report, at na-submit namin, natanggap ito nung ombudsman nung June 16. At nung June 19 or 3 days thereafter, pinasasagot na agad ang ating vice-presidente. So medyo nagulat lang kami, but maasahan po ninyo na kami naman ay magko-comply dito. Kung sakasakali naman pong mag-submit ng kanyang counter affidavit ang respondent, kami naman ay humihingi ng ilang palugit para makapag-submit naman ng aming reply. So we will cooperate. Last on my part na lang po. Although you welcome this development, yun pong ilang mambabatas ay nag-issue ng concern. For example, House Deputy Minority Leader Franz Castro, nagbabala po siya ng whitewash dito po sa kinakaharap na reklamo sa ombudsman ni VP Sara, given that the ombudsman is a Duterte appointee. And also ML Party List Representative-elect Leila de Lima warned of sinabi niya po na out of character ni Ombudsman Martires yung pag-aksyon agad dito po sa reklamo. Do you share the same concern? Well, masasabi po natin na na-surprise din kami dahil sa ganitong sitwasyon. Maalala ko nga po kasi ito pong ating Vice President ay impeachable officers. So nakalagay po doon sa kanilang, ang pagkakaalam ko po, doon po sa kanilang mandato, ay dapat antayin muna yung maging resulta ng impeachment bago ma-file yung mga kaakibat na kung sakasakaling mai-impeach yung vice-presidente, saka pa lamang. So, may ipa-file yung mga iba pang mga charges, no? Kaya medyo nasurpresa rin kami sa bilis ng trabaho ng ating ombudsman. But just the same, ito po yung wini-welcome namin at kami ay makikipag-cooperate fully. So ayaw naman po namin mag-insinuate kung ano ang nasa isip ng ating ombudsman. Baka kung makita po nila ang aming mga ebidensya, magbago ang kanilang isip. But the mere fact na inadapt nila yung aming
committee report nang hindi pa man din naka-attach dun yung mga ebidensya, ibig sabihin po nun, malamang nakikita po nila, meron na pong probable cause. Thank you, Rose. Sai Chua from Congress TV is now recognized. Hello, sir. Good morning. Sir, balikan ko lang po, no? Nagbigay ng 11 steps of impeachment proceedings si Attorney Reginald Tonggol. At ayon po sa kanya, on time or pasok po sa timeline, yung pong impeachment proceedings. Thus, the prosecution feel the same way? Well, basta't kami po, as long as wala naman po magiging delaying tactics doon sa ibang panig or sa iba pa, kami inaantay na namin na mag-proceed yung trial. Sir, napag-usapan na po ba or nakapag-usap na po ba ang prosecution panel kung kailan po tayo magpa-file ng motion or motion for clarification o po yung tinatawag po natin na manifestation? Pinag-aaralan pa po namin. Okay, sir. Thank you. Thank you, Sai. Next is Mela Lismoras from PTV4. Hi, good morning po, Kong Chua. Kung tanong ko lang din po, follow up dun sa tanong ni Ate Rosalie Cos. Kasi yung termino ni Ombudsman Samuel Martires ay magtatapos na next month. Kung hindi po ako nagkakamali, hanggang July 27 na lang siya. As a lawyer din po, in a month, ano po yung pwedeng mangyari dito sa usad dito sa Ombudsman, itong case against Vice President Sara Duterte? Well, to be honest with you, nung base po dun sa ating pagkakaalam po, dapat may fact-finding investigation pa po muna dapat ito eh. So, from there, saka lamang yung preliminary investigation. So, normally, pagka ganyan po, may committee report, ang gagawin po niyan, yung field investigation office nila, magkakandak ng fact-finding investigation. Kukunin lahat ng mga ebidensya, igagather lahat, bago pa lang magpuproceed sa preliminary investigation. So ito po parang nawala na yung fact-finding investigation, nag-proceed na agad sa preliminary investigation. But just the same, kami naman ay siyempre tayo naman makikipag-cooperate fully sa kung ano man ng nais ng ating ombudsman at mabigyan kami ng pagkakataon na makapagsubmit ng aming reply at mga ebidensya na dapat na naka-attach dito po sa ating yung committee report na tinreat nila as complaint. So, sir, tingin natin parang minamadali ito ng Ombudsman at bakit po kaya? Ayoko naman pong mag-speculate, no? Pero tayo naman basta tayo, we will cooperate fully. Opo, and last na lang, sir, paano po ba makaka-apekto itong gagawin yung pag-comply sa Ombudsman dito naman sa preparation nyo for the impeachment trial? Well, kung mapapanood sana ng ombudsman yung impeachment, baka at least dito sa impeachment, medyo marami pa silang madidiscover na ebidensya. Mas maganda for us, di ba? But just the same, kung talaga namang ipupursige agad nila to, so kami naman, kahit naman sabay, makikipag-cooperate naman po kami. We will make sure na pareho yan, ay aatinan po namin. Opo, last na po, sorry sir. Para lang mas maintindihan ng ating mga kababayan, kapag sabay umusad yung impeachment trial at dun nga sa proseso sa Ombudsman, ano po yung maaaring maging parusa, sir, sa pag na-convict si VP Sara, kung sakali lang, sa impeachment trial at kung ma-convict din siya dito nga sa proseso naman ng Ombudsman? Just for context lang po sa ating mga kababayan. Kasi baka sabihin nila, bakit may dalawang proseso pang nagaganap, para lang maintindihan yung pagkakaiba nung magiging resulta kung sakali. Okay. Sa impeachment trial po, dalawa lamang ang po pwedeng maging sentensya dyan. Unang-una, tanggalin siya sa kanyang sa kanyang posisyon, at pangalawa, yung tinatawag po natin perpetual disqualification to hold public office, removal
at saka perpetual disqualification. Yun lang po ang po pwedeng maging desisyon dito po sa impeachment. Dito naman po sa ombudsman, hindi naman po siya dyan makukonvict kung hindi filing. Ifa-file po sa Sandigan Bayan. So, kasi pagka salary grade 27, pina-file po yung kaso sa Sandigan Bayan at doon po, parang ang ombudsman po, parang yan ang piskal. Yan ang tatay yung piskal, titignan ko may probable cause yung kaso o may basihan at pagkatapos po niyan, pag nakita po nila na may probable cause o may basihan, isasampa po yan sa Sandigan Bayan para magkaroon po ng trial. So dito po, ang magiging sentensya na po dito sa Sandigan Bayan, it's either kung mapatunayan wala kang sala, ma-acquit ka, or kung meron, meron po itong kaakibat na imprisonment. Salamat, Mela. Let's hear the next questions from Tina Panganiban Perez of GMA7. Good morning po, sir. Sir, clarification lang yung sinasabi niyo na na-sorpresa kayo. Were you referring to the committee or the prosecution panel? Dun sa ombudsman. Well, nasurpresa po kami sa mabilisang aksyon. Yes, sir. ng No, I mean, the question is, sino yung kami? Is that the committee Prosecution or... po. Opo, prosecution. Sir, in the committee. Lahat po naman nagulat eh. Opo. Sir, si PBBM po recently, sinabi niya na hindi siya nakikialam sa impeachment proceedings. Masyado na raw siyang maraming inaasikaso as president. Ano pong masasabi niya doon? Ang impeachment po ay constitutional duty ng Senado at ng Kamara. Hindi po dito saklaw ang ehekutibo. So, tama po ang ating presidente. Hindi po, ito po ay constitutional duty ng dalawang Congress. Yung House at saka yung upper chamber, which is the Senate. Pero sir, won't it be beneficial for the prosecution if he makes a stand like he did the first time na sinabi niya he stressed on accountability? Or better na wag na lang magsalita ang palasyo about impeachment? Siguro sa akin pong pananaw na mas maganda na hayaan na lamang po natin yung palasyo na gampanan nila ang kanilang tungkulin bilang punong ehekutibo dahil marami rin pong dapat natutukan ang ating Pangulo. Sir, may nabanggit din po si Senator-elect Erwin Tulfo last week na palak daw ng House na i-refile yung impeachment complaint sa 20th Congress. Is that being considered? Napag-usapan po ba ng PROSEC? And is that even possible? Wala pong ganon. Wala po kami na pag-uusapang ganon because kung ganon po ang mangyayari, magkakaroon po ng bar. Meron po tayong tinatawag na 1-year bar. O bawal po within 1 year, dapat isang impeachment complaint lang ang ifa-file. Sir, napapag-usapan din po ba ng prosecution yung compliance with the second directive of the impeachment court, yung for the 20th Congress, to submit a certification? Naipasa na po yung resolution, bagamat hindi pa po ito itatransmit sa Senado, pero ito po ay meron na pong judicial notice. So, kumbaga, ano na po to? FYI na sa Senado. Sir, hindi na kailangan ng physical filing? ng Sa akin pong anything? paniniwala, hindi na dahil meron na pong judicial notice. Thank you po. Thank you, Tina. Janes Kapanti from GMA Online. Please proceed with your questions. Good morning, sir. Janes Kapanti. Yung si Vice President po kasi categorically said over the weekend that she will reply dun sa Ombudsman's order, but she hasn't made the same categorical statement in replying dun sa writ of summons issued by the Senate Impeachment Court. Do you see
how do you interpret this inconsistency on her part? Parang mas gusto niyang sumagot dun sa ombudsman instead of dun sa Senate impeachment court. Well, mahirap naman pong mag-speculate sa kung ano ang gusto ng ating Vice Presidente. Anyway, siya po ay nirepresenta na ng